Anthony Taberna dos sa Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Asan ba yun? Nambala. Oras! Oras! Eksakto ang punto. Alas 6:02. humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sasalubungin ng ika-4 na impeachment complaint ang bagong taon ni Vice President Sara Duterte na maaaring maiahin o maihain anytime. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may tinanggap siyang impormasyon mula sa isang leader ng Kamara at inaasahan daw na maisasampa ang ika-4 na impeachment complaint sa Lunes. Tindi ano? When it rains, it floods. Kailangan daw pong makakuha ng suporta o 1/3 sa miyembro ng Kamara ang impeachment complaint bago ito umusad. Ayon naman kay Manila Representative Benvenido Abante, magtatagumpay sa Kongreso ang reklamo laban kay VP Sara, ngunit hindi niya masabi pagdating nito sa Senado. Ayaw daw nilang madaliin ang proseso ng impeachment upang makatayo ito kapag naipasa na nila sa mataas o naipasa na nila sa mataas na kapulungan. Isyu ng bayan, isyu ng bayan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Take a look Hi. at your town and go across the track Maganda morning. where the viaduct Lamig. Lamig. has a ship. Magandang umaga, bayan! Red's line, the border Ito po si Jerry Baha. humming wide. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 The mills sa paambon-ambon. Paulan-ulang umaga nito ng on a gathering Friday! old handsome Yuhuu! dusty black coat with a red Totoong Friday na ho ito. Ho. Baka ayaw pa rin ninyong maniwala. Sabi nyo Friday. Everyday Friday. Ito ho, Friday na ho talaga ito. Friday, January 3. Nakakatatlong araw na po ang 2025. Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Gising! Naku naman, wag ninyong sanayin ang inyong katawan, ha? Dahil baka pagdating ng Lunes,
kasi hirap na hirap kayo. Ha? He's a good Ha? Sundin natin, natuparin natin, balikan natin yung ating motto. Ayan, yung ating nakagawian na early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and yun, and wise. Ayan, iba talaga yung maagang gumigising. Yung iba ngang nasanay sa maagang paggising gumigising ng maaga, tapos kung wala naman talagang schedule, tsaka babalik sa pagtulog. Gumigising pa rin ng maaga. Ayan. Ganun ba ang ginagawa natin? no self-respect. Na-check nyo na ba ang inyong mga blood pressure, ang inyong sugar? 'Cause here he comes. Lalo na doon sa mga may idar-idar na dyan, yung mga tumungtong na hunang at least ngayon sa panahong ito, paring Ray, kailangan mga 35, 40 pa lang, nag-check na Dahil ang babata ng mga nai-stroke, naha-heart attack ngayon dahil sa lifestyle, ayan, sa mga kinakain din natin. Diba? Kahapon, sabi nga ni ASEC, ng Department of Health, may malaking pagtaas talaga kapag ganitong panahon sa mga na-stroke at mga na-heart attack dahil sa holiday eating. Ayan. Yung iba naman holiday drinking. Ayan, ako, maalak talaga wala talagang ibubuling dadalhing mabuti sa atin yan di ba? Nabalitaan mo yung nangyari sa yung magjowa, mag-asawa, mag-live-in partner. Sasalubong sa bagong taon. Silang dalawa nagiinuman. Habang nagiinuman, si babae umamin na meron siyang kalaguyo. Nako po, inang. Nangyari. Kahapon, andun yung balita niyang kahapon. Sa Tagig yata yun, Yuel, di ba? Yung nangyari na yan. Nako. Oo. Napakwento, nalasing, napakwento na meron pala siya. Naku po, inang talaga naman. Kaya sabi nga yung alak na yan dapat iniiwasan na natin bukod sa matinding idinudulot niyan sa ating masamang idinudulot niyan sa ating kalusugan. Ha? Kumusta ang mga giniginaw? Yun. At nakahalukip-kip. Nagtatalokbong ng kumot sa ganitong oras. Naku po, inang. Sige. Niipot ng manok. Wala na kayong mapupulot. Sabi nga ni Nanay Oreng nung nabubuhay pa. Yung mga giniginaw dyan at yung iba naman humahanap pa ng mas maginaw na panahon at nag-a-abroad. Abroad. Alam nyo ba yun? Nag-a-abroad. Yung iba pumupunta doon sa mga malalapit lang dito sa atin, di ba? Sa paligid lang ng Pilipinas, andyan ang mga malalamig na lugar tulad ng Taiwan. Ayan, Naku, ang Taiwan. Lumalamig din ho ng todo dyan. Yung Hong Kong. Naku. Pagkukumparahin ho natin yung Taiwan at Hong Kong, mas mura-mura sa Taiwan. Dahil sa Hong Kong, times 8 kaagad yung pera natin sa Taiwan almost times 2 lang. Ayan, ayan tip ko sa iyo, Yuel. Nakatingin na mabuti si Yuel. Sabi ni Yuel, makapunta nga diyan. Pati si paring Ray, totoo. Yung lamig na mapupuntahan mo sa Hong Kong, ganun din ang baka mas matindi pa nga sa lamig ng Taiwan na mas mura. Ayan, mas mura ang bilihin, mas mura ang gastos mo dahil ang pera natin doon times 2 lang kumpara sa time 8 sa Hong Kong. Pero kapag pupunta ho kayo dyan at magbabalak kayo dyan sa mga malalamig na lugar na yan sa paligid ng Pilipinas, tingnan ho ninyo kumakalat ngayon sa internet, Mother, kumakalat ngayon sa internet ang panibagong, may panibago daw sakit na lumalaganap dyan sa China. Sa China, andyan yung mga pinupuntahang lugar, yung Shanghai, ayan, yung Beijing, Beijing. Sa Hong Kong, yung katabi nun, yung Macau. May katabi pa yun, yung Shenzhen na pinupuntahan. Ayan, meron daw hong human metapneumovirus. I-research mo, Yuel. HMPV, human metapneumovirus na lumalaganap ngayon dyan
na parang COVID-19. His coat, his At lagana po ngayon sa internet itong bagamat ang World Health Organization, ang WHO, ay wala pa hong ipinalalabas na pahayag tungkol dito sa lumalaganap na mga report na ito. Alam naman natin ang China hindi naman ho basta-basta maglalabas ng impormasyon yan dahil sa sistema nila doon, yung kontrolado ng gobyerno. Ito raw pong HMPV ay lumalaganap ngayon dyan sa China at marami na ang namatay. Marami ang mga nagkasakit at marami na ang nangamatay at ito raw po ay may pneumonia like symptoms at katulad din ng COVID-19. No? stacks of green. Ano ito? Panibagong COVID? No? Hindi ho binabanggit ng China kung saang partikular sa kanilang bansa ang kasi nga hindi ho naglalabas ng impormasyon ng China, pero ito raw po ayon sa mga impormasyon sa internet and dumating na raw po ito sa new epidemic level sa China. Katulad din, katulad din ho ng paglaganap ng COVID kung paano ito na itatransmit through coughing and sneezing. Ayun, parang COVID nang din talaga. Kaya lang, ang bilis ho ng paglaganap nito at mukhang ibang strain na naman ito, hindi katulad nung COVID-19. Ba't ba nagkakaganon? Bakit ba laging sa China nang gagaling yung mga yan? At ang karaniwan daw hong tinamaan na sa China ay mga bata at mga matatanda. Ay, yun nga, parehas. Parehas. Kaya doon sa mga nakasusubaybay sa atin dyan sa Hong Kong at sa ibang panig ng China, ay balitaan nyo nga kami. Bagamat sa Hong Kong daw ay ito'y inaaksyonan na at mabilis ng gumagawa ng aksyon ang Hong Kong authorities, pero ang China inaabangan po dahil meron ding mga ilang reports sa internet na nag-declare na ng emergency ang China dahil dito sa HMPV. Pero yan po wala pong confirmation mula sa Chinese government at hinihintay pa rin natin ang report mula sa World Health Organization. Ayan tungkol dyan kung ito nga ba ay walang bakuna ito. Bago na naman ito bago na naman ito. New virus outbreak ang binabanggit po dito sa report na ito na kumakalat sa internet. I-search po ninyo HMPV. Ayan doon sa mga may schedule ng pagbiyahe dyan sa mga lugar na yan at doon sa mga kababayan nating mag-uuwian din dito. Naku, kailangan aksyonan din kaagad dito ng Department of Health para maagapan natin at hindi na tayo umabot sa sitwasyong naranasan natin noong COVID-19. Ang mga kumpanyero ng bayan, Katunying, Cherry, Dos. Pangatlong araw pa lang ng 2025, pero hindi natin maiwasan talaga ang politika, Gaya nga ho ng pambungad natin, meron palang ika-4 na impeachment complaint. Mario Joseph laban kay Vice President Sara Duterte na inaasahan daw pong ihahain anytime dyan sa Kamara. Ano ba nangyari doon sa mga nauna na? Meron ng 1, may 2, may 3. Ito pang-4 na. Iniipon ba yan bago aksyonan? Ano ba ang proseso dyan sa impeachment? At hindi pa man lang natin patatapusin man lang ang yung New Year's fever o yung revelries bago tayo lumarga sa politika. Hindi ba man lang natin pagpapahingahin si VP Sara? Hindi ba man lang natin pagpapahingahin ang isip ng mga Pilipino sa politika? Talaga naman mamaya hihingi tayo ng update dyan. Pati na rin dito sa budget. Dito sa bagong 2025 national budget na may binito ang Pangulong Bongbong Marcos. 194 billion pesos ang halaga ng binito ng Pangulong Bongbong Marcos dyan sa budget na yan. Ano kayang epekto nun? Medyo sumama kaya ang loob ng liderato ng Kamara
at pati ng Senado. Dahil yan hindi lang naman Kamara ang mga mambabatas, congressmen and senators ang gumawa ng budget na yan. Hindi kaya nagkaroon ng lamat ang relasyon ng Malacanang at ng Kongreso dahil sa veto na ito ng Pangulo. Mamaya may makakausap po tayong isa sa mga leader ng Kongreso. Ang mga kumpatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 for 2. Oras po natin, 6:16, ACS Balita. Susunod na. Ang balitang ito ay Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, January 3, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Presyo ng bigas na ibinebenta sa Rice for All program ibabagsak sa 38 hanggang 39 pesos kada kilo. Taunang 7,000 pesos medical allowance ng mga empleyado ng gobyerno makukuha na ngayong 2025. Bilang ng mga na-stroke sumipa sa mahigit 100 itong holiday season. Mas malamig na panahon sa bansa asahan ngayong Enero hanggang Pebrero. At motorsiklo nagliyab matapos matumba. Batang babae sugatan, nalapnos ang katawan at mukha sa Davao de Oro. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, dito muna tayo sa ating CS Good News. Good News! Simula na ngayong buwan ang pagbebenta ng mas murang presyo ng bigas sa ilalim ng Rice for All program. Mula sa 45 pesos per kilo ng bigas ay mabibili na ngayong Enero sa presyong 38 hanggang 39 pesos sa mga kadiwa ng Pangulo Centers sa buong bansa. Bukod sa murang bigas, ilulunsad din ng Department of Agriculture ngayong taon ang Sulit Rice at Nutri Rice sa mga kadiwa outlets. Ilulunsad din ito sa mga piling pamilihan at mga istasyon ng tren sa presyong 35 hanggang 36 pesos kada kilo dito sa Metro Manila na kalaunan ay target din na rin maibenta sa iba pang bahagi ng bansa. Good news nga yan! ACS Good News. Ito pa isa, maaaring makuha na ng mga empleyado ng gobyerno ang medical allowance na nagkakaalaga ng 7,000 pesos. Ito ay matapos aprubahan ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang pagpapalabas ng pondo matapos aprubahan ng guidelines na nagbibigay ng taunang medical allowance sa mga kwalipikadong empleyado simula 2025. Ang nasabing allowance ay bahagi ng Executive Order number 64 ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-uutos na itaas ang sahod at benepisyo ng mga gobyerno o government employees kabilang ang pagbibigay ng taunang medical allowance para suportahan ang kanilang access sa Health Maintenance Organization o HMO benefits. Kabilang sa makatatanggap ng 7,000 medical allowance ang lahat ng mga tauhan ng national government agencies, kasama na mga nagtatrabaho sa state universities and colleges, government-owned and controlled corporations na mga covered ng Republic Act 10149. Alas 6:23 ang ating oras. Mahupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Umakyat sa mahigit 100 ang naitalang kaso ng stroke nitong holiday season. Ito ay kinumpirma ni Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo sa harap ng sunod-sunod na handaan sa katatapos na holiday season.
Ayon kay Asek Domingo na hindi lamang mga putukan ang kanilang minonitor nung panahon ng Kapaskuhan kundi maging ang mga kaso ng putok-batok. Putok-batok dahil sa mga pagkaing matataas sa kolesterol at matatamis. Meron ang paputok, meron ring putok-batok. So yung mga putok-batok naman dito na usapin natin, yung ating stroke, ang numero as of 6 a.m. January 1, 139 point na itala natin sa ating Sentinel Hospitals. And then yung ako naman, atake sa puso, acute coronary syndrome, umabot po ng 70. 70. Tapos yung ating hika, isa pang ating tinala is nasa 73. Napansin natin na habang lumalapit yung Pasko, tumataas. Tapos bumagsak siya. Awa ng Diyos, nung lumapit yung January 1, mukhang hindi siya humabol so far. Yun! Talaga naman. Dahil nga sa mga putok-batok. Ayan, sa mga pagkaing makolesterol at matatamis. Yan po ang tinig ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Alas 6:24 ang ating oras. Mayang buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Mas malamig na panahon ang mararanasan sa bansa sa mga susunod na araw dahil sa lumalakas na northeast monsoon o amihan. Paliwanag ng DOST, Pag-asa, ang peak ng malamig na panahon sa Pilipinas, partikular sa Luzon, ay kadalasang tumatagal mula January hanggang February. Ayan. Kaya nga, hindi na tayo dapat na cancelin mo na, Yuel, yung pinaplano mong biyahe sa China. Lalo pat merong ganyang HMPV na lumalaganap. Ang pinakamababang temperatura na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas ay 6.3 degrees Celsius. O ba, dyan sa Baguio City? O ba, napakalamig, Ito ho'y nangyari noong January 18, 1961. Ang amihan at ang easterlies ay patuloy na bumubuo naman ng shear line na nagdudulot ng mga pag-ulan-ulan sa malaking o sa ilang bahagi ng ating bansa. Alas 6:25 ang ating oras, Masantos siya kabasaned sa kayo namin, nagbangon kila! Isang batang babae ang nagtamo ng second degree burn sa mukha at katawan matapos matumba at magliyab ang sinasakyang motorsiklo na minamaneho ng kanyang ama dyan sa New Bataan, Davao de Oro. Makikita sa video footage habang nagkakagulo ang mga residente at may bitbit na tubig para buhusan ang bata na nasusunog ng matumbang motorsiklo. Mas Mariosep, at matanggal ang takip sa tangke ng sasakyan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasapol ng tumapo na gasolina ang bata kaya kasama itong nagliyab. Ay sus, Mariosep. Nang mag-apoy ang motorsiklo na natumba. Pauwi na sana ang pamilya sa Moncayo, Davao nang mangyari ang insidente sa barangay Kamanlangan sa New Bataan. Susunod! Ano ba ang kinabukasan nitong AKAP? Meron hong mga binito ang Pangulo, pero itong AKAP ay hindi na veto Pero may nakalagay hong conditional. Conditional veto o conditional implementation. At iba pang mga direktang ayudang tinatanggap ng ating mga kababayan. Magtutuloy-tuloy kaya yan sa ilalim ng 2025 national budget? At masama ba ang loob ng liderato ng Kongreso sa ginawang pag-veto ng Pangulo sa budget? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:27. Programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo, ha? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada.
Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:31 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Tingnan mo nga ang mga banner story ngayon ng mga pahayagan sa Philippine Daily Inquirer. Budget tweaks, worry private sector, teachers. Citing, critics are warning that the budget is diverting funds from priority sectors which are key to inclusive growth and long-term resilience. And it may fail to achieve the President's goal to improve food security, education, and health services. Ito raw pong mga kritiko ng 2025 budget ay nag-aalala na yung mga pag-divert ng pondo hindi matustusan yung goal ng administration para sa food security, education, and health services. Ang banner story naman po ng Philippine Star, budget releases must comply with DBM rules. Dapat naman talaga, gano'n naman. Kaya nga meron tayong Department of Budget and Management. Meron hong mga binito ang Pangulo dito po sa 2025 budget. Alamin nga natin kung masaba ba ang loob ng liderato ng Kongreso. Makakausap po natin via Zoom ang chairman mismo ng House Committee on Appropriations, si Congressman Elizalde Co. Congressman Zaldi, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Hi, magandang umaga sa iyo, Ka Jerry. Happy New Year Happy sa New iyo Year and po. sa lahat na tagapakinig sa inyong 2x2. Maray na aga sa Indugabos, sa po yung mga kababayan sa buong Bicol at sa mga Bicolano. Maray na aga po sa Indugabos. Opo. Happy New Year po sa inyo at Happy New Year sa inyong mga, lalo na sa mga ikinakatawan ninyong sa Ako Bicol Party List. Tama, sakto pala yung bati ko kanina. Diyos maray na aga sa Indugabos. Mga Bicolano, mata na ka mo. Ito una, Kong Zaldi, yung binabanggit ko kanina, masama ho ba ang loob ng House leadership o ng Kongreso sa kabuuan doon sa ginawang pag-veto ng Pangulo sa budget? Ay, hindi po. Karapatan po ng ating Pangulo ang mag-veto ng provision or any budget. Nasa saligang batas po yan na karapatan po ng Pangulo kung sa tingin niya hindi ito naangkop sa kanyang polisiya o sa kanyang vision na sa kanyang spending plans. Kami po ay natutuwa at most of our budget proposed. The Congress proposed, the Senate may amend, and if it's up to the Congress, if we accept, the President can veto any provision or any line item na budget na sa tingin niya hindi naangkop sa batas, hindi naangkop sa kanyang vision, sa kanyang spending, o sa kanyang 8-point agenda. Rinirespeto po natin ang ganyang provision nasa ating konstitusyon para po yan nasa sistema po ng ating batas. Kahit na po ang sinasabi nga ay ang power of the purse ay nasa Congress, wala ho itong yung ginawang pag-veto ay wala pong hindi po may strain o walang hindi makakasira sa relasyon ng Kongreso as a whole sa executive, Congressman? Hindi po. At kami po yung nasisiyahan. Una-una yung AKAP ay tanggap natin Pangulo at ang kanyang executive at sa kanyang economic managers team ay ito po yung na-aprobahan na even the Senate may konting mga objection, pero po yan po aming pinaglaban and behind the scenes na lang po, muntik na pong ma-reenact kasi ang bilin po sa aming leadership ng aming speaker at ang mga congressman, no deal po ang iyong AKAP just in case hindi pumayag ang ating mga senador.
mapupunta po tayo sa reenactment budget. Hindi ho kami papayag. Yan ho ang unang tinanong sa akin ng mga congressman at ng leadership nung nagkakaroon tayo ng BICAM kung naaprubahan ang AKAP, yan po ay ating sinagot na na-approve and pumayag po ang Senado. Sa umpisa, matigas po ang Senado na kung pwede alisin ang AKAP or palitan ang pangalan. Sabi naman natin sa Senado, bakit kailangan palitan? Ang magandang proyekto yan and magandang konsepto dahil 2024 pa po, in-implement natin yan and it's a very successful project. Nabanggit nyo na po yung AKAP. Tama po kayo, hindi po yan tinanggal, hindi po yan binito ng Pangulo, pero may nakalagay po doon sa kanyang veto message na ito'y conditional implementation. Ano pong ibig sabihin nito? Paano ito gagawin? Ang ibig sabihin po niyan, gagawa po ng guidelines ang DSWD. Sa pagkakaalam ko po, inatasan si Secretary Rex Gatchalian na makipagpulong sa NEDA through Secretary R.C. Balisacan and Secretary Laguesma para po lahat ng ayuda ma-align. Katulad po ng tupad. Kailangan kung meron ng nabigyan na tupad, hindi na pwede mabigyan ng AKAP. Kasi, yun. Opo. Opo. Tama nga naman. Yes, so, opo. So yan po kailangan magkasundo-sundo sila na meron pong alignment na yung katulad po ng tupad. Binibigyan po yan, may option yan ng GIP na 6 months. Meron kang matatanggap na ayuda monthly. Sobra-sobra naman po. Ang AKAP, almost quarterly lang maximum ang pwede mong matanggap or 5,000 pesos quarterly or pwede one time in a year. Opo. So kahit na ho may binito ang Pangulo, hindi ho kasama, tama ho ba ang intindi ko, Kong Zaldi, hindi ho kasama sa binito ang AKAP, ang tupad, tsaka yung isa pa, yung AIX. Yun ho ba'y mananatili sa ilalim ng 2025 budget? Opo, yan po yung mananatili na una-una, let me explain po ang AKAP kung paano yan pinanganak, sinasabi sa pet project of Speaker Romales, sa pet project of the HOR. Unang-una po, nung 2023 budget for the 2024, nung si Congressman Erwin Tulfo na dating Secretary of DSWD, kinausap po niya ako as Chairman ng Appropriations kung pwedeng mabigyan din ang mga minimum wage o yung near poor. Sabi niya po sa akin, nung siya naging Secretary of DSWD, maraming nagre-reklamo na taga Jollibee, taga McDonald's, mga minimum wage earners na walang natatanggap. Ang nakakatanggap lang is yung 4-piece, yung mga walang trabaho. So, sila po yung apektado sa inflation, sila po yung apektado sa pagtaas ng kuryente, pagtaas ng transportasyon, pagtaas ng pagkain, mga bilihing bigas. And sila rin po ang mga may trabaho na nagtatrabaho, double time, double work, up to 16 hours a day. And sila rin po ang nagbabayad ng buwis. Sila rin po ang nagbabayad ng health, PhilHealth, nagbabayad ng tax, regular. Kawawa po talaga. Ka Jerry, sobrang kawawa. Sila na po yung hindi tax evader. Sila na yung masunurin. Sila pa yung overwork, underpaid. Kaya kailangan po talaga natin sila. That's only 26 billion pesos po ang na-allocate natin. Wala nga pong 0.5% of the budget. Kailangan po, sa totoo lang, kailangan po natin at least 79 billion pesos sa 11 million household. Sa 5,000, that's 55 billion. Kung bigyan natin 2 beses, that's 110 billion. So kulang na kulang po itong AKAP. Ito lang po ang paggamot natin sa worldwide na pagtaas ng mga presyong bilihin na hindi po kaya ng ating gobyerno ibaba ng todo ang presyo ng bigas, ang presyo ng fuel. Hindi po katulad ng dating panahon ng kanyang ama na si Senior na meron ho tayong stabilizing fund
sa bigas. Oo. Meron tayong stabilizing fund sa fuel. Sa oil. Yan po ay ginagawa po ng Vietnam ngayon, na merong stabilizing fund para ma-maintain na mababa na hindi maapektuhan ng inflation. Kung may gagawa po sana natin yun, hindi natin kailangan ng ayuda. Pero according to the economic managers, mas maganda po itong targeted. Kung ibig sabihin ko, yung hindi talaga kaya yung pagtaas ng presyo, sila po ang bibigyan natin ng ayuda. Those who are near 4 or 11 million household. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, si Congressman Erwin Tulfo lumapit at binalidate po natin yan kay Secretary Rex Gatchalian na sabi ko, Sec, sabi ni Kong Erwin, kailangan daw po ng ayuda yung mga minimum wage earners. Ang sabi po ni Secretary Rex Gatchalian, Saldi, ang tawag niyan is near poor. Near Yan poor. po yung, yes po, near poor. So hanggat hindi po natin nabibigyan ng 45,000 pesos bawat ang minimum wage earner, I think kailangan po natin i-sustain tong ayuda kasi marami hong near poor o marami poor-piece na umakyat sa minimum wage na disqualify na sa poor-piece, tinamaan po ng COVID. Ayun. Tinamaan po yung mga lower middle class, yung mga middle class na nung 2 taon walang trabaho, namulubi po sila. Kailangan po natin, and ngayon sinundan pa po tayo nitong pagtaas ng bigas na doble, na triple, Kaya nga. pagtaas ng fuel. Opo. So yan po, Jerry, kailangan po ng tulong ng ating mga near poor o mga minimum wage. Huwag sana natin ipagkait. Huwag sanang dalhin sa politika ang issue. Huwag sana di ba po, pag giyera, Jerry, ang Red Cross exempted. Pag election, dapat ang ayuda exempted, which yan po ang ginagawa ng ating COMELEC. Exempted sa politika. Wala pong politika pagdating sa ayuda. Huwag natin ipagkait sa taong bayan. Siyempre, natatakot po ang ating mga oposisyon dahil ito po'y nagawa ng administrasyon ngayon na hindi nila ginawa. Saan nila dinala yung dapat ibinigay sa taong bayan? Siyan po marirealize ng ating taong bayan na itong administrasyon is sensitive, na hindi kayang mabigyan ng tamang presyo na dapat na pinangako. So at least, dahil man sa konting ayuda, kulang na kulang pa po to, at least man lang meron tayong pampalubag loob para hindi ho natin ito ginagawang tamad ang tao. Kung hindi, sila po'y nagtatrabaho 16 hours a day. Kaya kailangan po naman mabigyan man lang sila ng konting pagpalunas ng pagod nila. Tama ho kayo. Madalas ho naming napag-uusapan dito na sa lahat ng tulong na ibinibigay ngayon ng gobyerno, sa halip na tulong dun sa mga walang ginagawa, o kaya tulong dun sa pagwawalisin lang ng kalsada hanggang sa mapudpud yung walis, mas mainam ng tulungan yung nagtatrabaho, yung meron pa ring contribution, yung kinakapos lang dahil meron nung nagkasakit sa pamilya, hindi nakapasok yung asawa, si mister na lang ang nakakapasok. May mga ganun hong sitwasyon Kaya lang, Kong Zaldi, nabanggit ninyo yung eleksyon, nabanggit ninyo yung politika. Ilan po sa mga pumupuna dito, baka daw, ngayong papalapit ang eleksyon, baka daw humagamit sa eleksyon itong akap na ito. Kong Zaldi, paano ba ito pinatutupad? Paano ba ito ibinibigay? Unang-una po, hindi po hinahawakan ng congressman ang pera. Wala po ang budget sa HOR. Nasa ahensya po yan ng DSWD under Secretary Rex Gatchalian. Siya po'y napakagaling na sekretaryo. First time po pong makakita na very proactive na secretary na ang puso ay para sa ating mga nangangailangan sa mga near poor. At yan po, nag-create sila ng guidelines, yung mga minimum wage. And in fact, dinagdagan pa ho dito sa conditional veto na kailangan makipag-coordinate sa NEDA, sa DOLE, para nga hindi mag-conflict ang So ang listahan po ng mga benepisyaryo nito, ang gumagawa po nito is DSWD. Masusi po nilang pinag-aaralan, tinitingnan
kung sino lang talaga ang minimum wage. Hindi pwede po rito yung mataas ang sweldo na may kaya, no? Mhm. So, ano po, malaki pong preparasyon. Inaabot po siya ng almost 1 week para busisihin. At kung matutuwa po kayo, dahil ginagawa po talaga nila ng todo ang pagbusisi. And ang ating mga congressman po, nandyan, pag nag-distribute na, Mhm. sinisiguro naman ng mga congressman na meron silang pang-overtime, meron silang pagkain. Actually, ang mga congressman pa po ang naggumagasta para lang masiguro na wag silang magmadali in terms of pagbigay 8 hours hanggang gabi po. Overtime po yan ng DSWD Mhm. na making sure na tama ang listahan. Kaya po, wala pong hinahawakan na pera na sintimong duling. Wala pong hinahawakan ang mga congressman. Opo. Ang naghahawak po niyan is DSWD. DSWD. Tama po. Pinakamainam din ho siguro, dapat nagre-report sa Kongreso ang DSWD kung paano nila ito ipinatutupad. Dito ho ba sa nakalipas na taon, itong 2024, ano ho ba ang report ng DSWD sa inyo sa kanilang implementasyon ng AKAP? Well, it's an overwhelming. Napakasaya po ng tao na mga nabibigyan kasi matagal na po yan, ilang taon na po yan hinihiling ng ating mga minimum wage earners. Bakit binibigyan ng ayuda lang yung walang trabaho? Mhm. Yung nasa bahay lang. Mhm. Merong binibigay na 100 billion pesos na hindi na nga nagbabayad ng buwis, hindi pa nagbabayad ng PhilHealth. Sila pa yung unlimited universal health care. Mhm. Yung mga minimum wage na nga, ang PhilHealth coverage, minimum din, no? Mm-mm. So, 25% lang, 75%, babayaran mo pa. Oo. Paano tayo nagkaroon? Parang maliho ang pagkagawa ng bats. Dapat kung sino yung nagbabayad at sino yung nagtatrabaho Ayun, no. ng sobra-sobra, 16 hours a day, at 8 hours pag-uwi, bagsak na, at hindi na makita yung kanyang mga anak, at kawawa, wala ng moral ascendancy ang kanilang tatay Mm-mm. para turuan ng magandang asal ang kanilang anak. At ito'y sila pa ho, yung underprivileged in terms of ayuda, in terms of healthcare. Yun na nga. Tama, So, tama opo. kayo. Tama kayo doon, Kong. Yun din ang madalas na napag-uusapan namin dito ni Kumbachero na parang kinukonsinti natin yung katamaran doon sa pagbibigay lang ng tulong doon sa mga walang ginagawa. At sabi ko nga mas masarap tulungan yung tinutulungan din ang sarili, yung naghahanap buhay pa rin, medyo kapos nga lang ang kita. Pero eto ho, Kong Saldi, dahil dyan sa maraming ipinupuna sa AKAP na yan, may mga kritiko ho dyan sa pagpapatupad ng AKAP na yan. Bukod naipaliwanag nyo na kung bakit hindi ito katulad ng ibang na sinasabi ng iba na magagamit sa pagbili ng boto dito sa nalalapit na eleksyon, baka naman katulad din ho ito ng paggamit ng ilan sa intelligence and confidential funds, Kong Saldi. May kaibahan ho ba ito? Hey, Ka-Jerry, ang layo po na itong AKAP. Ang AKAP po is zero corruption. Zero corruption. Ang confidential po, baliktad, confidential fund or Davao model. No? Yan po is 100% corruption. No? Sisiguraduhin ko po sa inyo na merong corruption dyan. Especially if yan po ay nasa ugali na ng nagpapatakbo. So, parang ang example ko po dyan sa inyo, Jerry, sa ating mga kababayan, parang linagay mo yung pera sa kalsada. Sino ba naman ang hindi magnanakaw niyan? And iniwan mo sa kalsada. Mhm. So, mas maganda po itong AKAP o itong Ayuda 4Ps. Yan po is diretso sa tao, walang friction cost, walang corruption. Matutuwa ka, Jerry, sa mga congressman. Nung budget, isa lang ang tanong nila,
na-approve ba yung AKAP? Sabi ko, yes, approve yung AKAP. Number 2, matutuwa ka. Maraming congressman ngayon, majority of the congressman, hindi na nakikiusap about sa kanilang mga pet projects, infrastructure. Majority ang pakiusap na lang nila, matulungan ang kanilang mga constituent, mabigyan ng AIX, mabigyan ng AKAP, mabigyan ng scholarship, dahil alam ng congressman, alam ng district congressman, na pag ang kanilang mga kababayan, ang kanilang mga constituent, nabigyan ng tamang ayuda, ng tamang assistance, masisiguro niya na ito'y magiging matalino sa pagboto. Hindi isipin nila kung sino ang kanilang congressman na inaaruga ang kanilang pangangailangan, ayuda sa pagdating sa health, medical assistance, dahil po ang ating PhilHealth hindi ginagawa ang sa kanilang tungkulin. Ang ninagay po kasi natin mga bankero. Ang kailangan po natin sa PhilHealth is a social welfare na katulad Secretary Rex Gatchalian ng ibang iniisip kundi itulong sa taong bayan. Opo. So, dapat po ang PhilHealth ganyan din po. No? So, definitely po, ito pong AKAP or lahat ng ayuda system, yung 4Ps po natin, nakita nyo naman, that's almost 20 years na. Successful. Successful ho yan sa Brazil. Wala hong corruption yan. Zero friction cost. Siyempre, wala. Katulad po ng AKAP, wala hong ano. Pero ang confidential fund, yan, talo pa po ang Napoles yan. Linegalize po natin ang Napoles sa confidential fund. Opo. Kong Saldi, nako kapag budget talaga at kaperahan ng pag-uusapan kailangan natin na napakaraming oras diyan, napakahaba. Pero at least nabigyan ninyo ng assurance sa mga kababayan natin, lalo na yung mga nangangailangan ng tulong na andyan pa rin sa budget. Meron pa rin sa kabila ng may mga binito ang Pangulo, mananatili itong mga ayuda, lalo na doon sa mga nagsusumikap naman na makaahon sa kanilang buhay at nagtatrabaho. Kong Saldi, thank you sa update. Maraming salamat po. Salamat sa iyo, Manoy. Salamat sa iyo, Jerry. Thank you. And mabuhay po ang 2x2. Congressman Saldi Go, siya po ang chairman ng House Committee on Appropriations. Dos Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ng Jerry Dos. O, di ba? Doon sa mga kababayan natin, sa ilalim po nitong veto message ni Pangulong Bongbong Marcos, yung ginawa hong conditional implementation ng AKAP at ng iba pang tulong na ibinibigay o ayuda, aayusin na. Kaya yung mga nakakatanggap dyan na nakatanggap na ng AIX, umaasa pa sa tupad, tapos makakakuha pa ng ano yung isa? Itong pinag-usapan natin ngayon. Baka doble-doble. Ang mangyayari nga parang nagpapalaganap tayo ng katamaran ano? Para tayong nagpapalaganap ng katamaran kapag puro tulong na lang. Yung AKAP, ayan. Yung AKAP, ang kainaman ng AKAP, ito ho'y ibinibigay doon sa nagtatrabaho. May trabaho. Kulang nga lang ang kita. Kaya nga yung ayuda sa kapos ang kita. Yun yung layunin nitong pondo na ito. Kaya nga sabi natin mas mainam, mas masarap tulungan yung mga nagsusumikap. Hindi ho yung pahila-hilata lang tapos tutulungan mo. Sarap hatawin ng 2x2 yun . Yung hihila-hilata lang tapos hihingi ng tulong. Gigising ng tanghali tapos mag-aalmusal
Tapos magbabasa-basa ng dyaryo, makikinig ng radyo, manonood ng TV. Makakatulog habang nakikinig o nanonood. Tapos pagkalipas ng mga 1-2 oras, magigising. Tapos maghahanap. Ano ba merienda natin dyan? Tapos pamiyamaya maghahanap ng tanghalian yan. Siyempre, pagka pananghalian, ang sarap matulog. Siesta. Sasabihin sa iyo. Ito ang itinuro sa atin ng mga magulang natin. Kailangan sa tanghali natutulog para lumaki. Ayan. Siesta. Matutulog yan. Tapos gigising ng mga 3:00. Maghahanap ng merienda. Ano ba merienda natin dyan? Kape. Wala ba lang kape dyan? Tapos mamaya hapunan na. Di ba? Maghapong ganon. Yun ba yung tutulungan natin? Kaya tama lang na ayusin ho itong mga ayuda. Kailangan, marami ho tayong kababayan na nangangailangan talaga ng tulong. Masama ho na, masamang sanayin natin sa ayuda, sa tulong ng mga kababayan natin. Dahil nga para tayong nagpapalaganap ng katamaran Kahit ito sa atin, kahit dito, kahit sa pangkaraniwang buhay natin, ang sarap tulungan ng taong nakikita nating nagsusumikap. Pero yung nakikita mong tatamad-tamad yan, ba't mo tutulungan yun? Sarili nga niya, ayaw niyang tulungan Tutulungan mo? Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang pinakamainam lang talaga dito, ayusin para hindi nagdodoble-doble, mas mapalaganap. At yun yung message, veto message ng Pangulo doon sa conditional implementation nito. Kailangan naka-align. Yung nabigyan na ng tulong sa AIX, yung nabigyan na ng tulong sa TUPAD. Iba naman ang dapat na makatanggap ng tulong doon sa AKAP, para hindi lahat napupunta lang sa iisa. At baka pwedeng wala na talagang congressman o wala nang senador. Kapag mamimigay niyan. Secretary Rex Gatchalian, baka naman pwedeng total kayo ang pinagtitiwalaan ng DSWD, ang pinagtitiwalaan ng pamamahagi ng pondong ito. Baka pwedeng wala na. Wala nang congressman, wala na senador. Kahit staff nila. Kahit staff nila. Meron kasi wala namang congressman, pero yung si Yuel identified sa isang senador. Wala nga si senador, pero si Yuel andon. Di parang si senador na rin ang namimigay nun. Baka pwedeng wala na yan para wala talagang hibo na ng politika. At mabigyan ang dapat na mabigyan at hindi magamit sa politika. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw ng Friday, January 3, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Maling prioridad sa alokasyon ng budget ikinabahala ng mga guro at ng private sector. Ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara ikinakasa sa susunod na linggo. A political police force ipatutupad ng PNP chief ngayong 2025.
LTO nag-deploy ng mas maraming traffic personnel sa pagtatapos ng holiday season. Halos 500 pulis na sumalang sa biglang drug test. Aba, negatibo sa illegal drugs. At bata patay habang nanonood ng pagpapaputok ng Goodbye Philippines sa Talisay, Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang Pagunay Balita. Sa detalye ng ating mga balita, isang bata ang nasawi matapos madamay sa pagpapaputok ng Goodbye Philippines sa Talisay City sa Cebu. Ayon sa report, nanonood lang ang 10 taong gulang na bata na kasama ang kanyang mga kaibigan nang mangyari ang insidente. Tinamaan ng bato na tumilapon mula sa pagsabog ng Goodbye Philippines ang bata. Tumama ito sa kanyang dibdib at tumagos hanggang sa kabilang bahagi ng kanyang katawan, dahilan kaya agad itong mamatay. Mario Sepano. Samantala, sugatan din ng kanyang mga kaibigan na kapwa mga minor de edad at ngayon ay nakatagdang operahan. Inaalam na ngayon ng otoridad kung sino ang nagpaputok ng naturang ipinagbabawal na klase ng paputok. Ayun, tingnan nyo, yan pala yung Goodbye Philippines, pagkalaki-laking triangulo. Mario Josep. Yung tumilapon na bato. Mother, yun ang nangyari. Tumilapon yung bato, tumama sa dibdib, tumagos sa likod ng bata. Panginoon. Sa ibang balita, sumailalim sa drug test ang nasa halos 500 tauhan ng PNP sa National Capital Region. Ayon kay NCRPO Chief General Anthony Aberin, isinagawa ang drug testing kasabay ng pagre-report ng kanilang mga personnel matapos ang New Year's duty sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Nabatid naman na nagnegatibo sa drug test ang mga sinuring polis. Nagdagdag na mga traffic personnel ang Land Transportation Office sa mga lansangan sa pagtatapos ng holiday season. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, inaasahan ng malaking volume ng mga sasakyan na luluwas patungo sa Metro Manila hanggang ngayong weekend. Dahil dito, nagbigay ng direktiba si Mendoza sa lahat ng regional directors at head sa mga LTO offices na maging handa sa pag-asiste sa posibleng mabigat na daloy ng trapiko. Muli ring nagpaalala ang LTO sa mga motorista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang sasakyan, hindi nakainom at may sapat na tulog at pahinga ang driver ng sasakyan. Posibleng may maghain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ayon kay House Assistant Secretary General Reginald Velasco, may tinanggap siyang impormasyon mula sa isang leader ng Kamara at inaasahan na maisasampa ang ika-4 na impeachment complaint sa Lunes. Sinabi ni Velasco na wala namang sinabi ang source kung ilan ang mag-iendorso pero sinabihan siyang hintayin ang ika-4 na reklamo laban kay VP Sara. Paliwanag pa ni Velasco, kung may mag-file ng panibagong reklamo laban kay VP Sara, baka i-refer nila ito sa House Speaker o sa Legal Department para pag-aralan. Pagtutuunan ng Philippine National Police ang modernization at pagiging apolitical ngayong taon. Ito ang sinabi ni PNP Chief Police General Romel Marbil na kabilang sa target na makamit ng pambansang pulisya ngayong taon. Ayon sa PNP Chief, ipagpapatuloy nila ang commitment tungo sa modernization. Kabilang dito ang paggamit ng body-worn cameras, real-time crime mapping at pagpapalakas sa cybercrime prevention. Bukod pa rito ang pagiging apolitical ng mga pulis o kawalan ng ugnayan sa politika para mapanatili ang tiwala ng publiko sa organisasyon at mas epektibong magampanan ang tungkulin.
Patuloy ang pagpuna ng ilang pribadong sektor at mga guro hinggil sa ilang provisyon ng 2025 national budget. Partikular na rito ang anilay worrisome elements ng budget para sa edukasyon at healthcare. Kabilang sa pinangangambahang provisyon ng Philippine Business for Education ang pagtaas ng halaga ng discretionary funds. Pati na rin ang bahagyang nadagdag lamang na pondo para sa edukasyon at pagsama sa non-basic educational institutions tulad ng military at police academies. Alas 7:13 ang ating oras. Samantala, naku po, inang, taas presyo ng produktong petrolyo. Nakaambaraw. Ito ang sasalubong sa atin ngayon. RH15 Giselle Recafort. Coming, Giselle! Ka Jerry, taas presyo nga sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista sa unang Martes ng bagong taon. Ayon kay Assistant Director Dela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng 40 hanggang 70 centavos ang kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. Maaari namang maglaro ng mula 75 centavos hanggang piso ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 70 hanggang 80 centavos sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ang taas presyo ng pinalawig na 2.2 milyong bariles na tapias produksyon kada araw ng Organization of the Petroleum Exporting Countries hanggang Abril. Din din ang posibleng severe na lamig na maranasan naman ng Amerika at Europa ngayong buwan ng Enero na magre-resulta raw ng mataas na demand sa heating fuels. Binanggit ni Romero ang malamig doon sa ate. Kaya nga eh. Pero ano yan? Big time daw ang asahan? Hanggang piso ka, Jerry, doon sa diesel. Diesel? Piso naman doon sa gasolina at sa kerosene. Ang sabi pa ng Department of Energy ay posible rin na itulak yung taas presyo ng geopolitical risk at trade tension na maaari umanong magkaapekto sa presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Susunod! Sino itong dating actress na ngayon ay manager daw ng ilang artista? Aba ay kinasuhan dahil hindi nagbabayad ng utang. Yan. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:15. This time check. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:21. Balikan natin ang ating mga RH reporters. Balikan nga natin yung tambak ng basura sa Maynila. Dahil yung bagong kontraktor ng hauling ng basura ay hindi pa pumapasok. Pumasok na kaya? Nagsimula na kayang maghakot? RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry, sa wakas, dumating na. Dumating na? Dumating na truck ng basura ng Metro Waste, Waste Management para hakutin ang tambak na basura. Baka Lionel pa rin yan. Hindi na. Iba yung truck ng Lionel eh. Ano ba kaibahan ng mga truck nila? May tatak ba? May tatak? Oo, may tatak. At isa pa, yung truck ng Metro Waste, talagang medyo mataas yung kaya yung mga basurero, tinataas pa nila yung pangasako-sako. Hindi ka mukha ng parang may contractor yung tawag nila. Sa baba lang, tapos pinipiga hanggang sa tsaka eto, parang dump truck. Dump truck lang. Mas mainam yung merong compactor, yun, di ba? Yung sinasabi mong pinipiga, iniipit. Mas mainam yun. Mas maraming nakakarga. Para mas mabilis at mas marami ang nakakarga. Alas 5 ng madaling araw, dumating ang truck sa Limay Street para hakutin yung mga tabak na basura sa kaba ng Arpapa
at yung mga loob-looban pa ng Barrio Obrero. Pinagkape pa sila, Jerry, Aba. ng mga residente. Natuwa ang mga residente. Sa tuwa, pinagkape sila. Sabi, salamat po na napakarami, sabi ng mga residente. Ilang araw na nga ba naman yan? Gusto na mabaho. Namamaho na. Hindi lang dyan, pati sa ilang nadadaanan kong lugar, dito sa may sa boundary ng Makati at Maynila, yan sa gawin ng Pedro Hill, gawin ng Onyx, gawin ng dito sa may San Andres. Grabe rin ang basura, boy. Kahit kahaba ng Blooming Treat, ito kadadaan ko lang sa Blooming Treat Market. Nako, palengke yan Aurora Boulevard. Ay sus. Aurora Boulevard hanggang dito sa Rizal Avenue, tambak na. Ito ba yan? Itong nasa picture ngayon? Yan yun. Nasmura, Joseph, ano? Blooming Treat Market yan, gabundok na. Iniiwasan na ng mga motorista. Ba't sa gitna ng kalsada? Nasa gitna ng kalsada. Oo, nasa gitna na ng kalsada. Nasa medyo marami na. Talagang may dumaan daw kanina. Sabi ng mga vendor, ang problema hindi naman hinakot. Baka sa ibang lugar nagakot. Yung truck ng basura. Sabi naman ng driver ng Metroways, yung truck ng Metroways, na makausap ko kanina ka Jerry, baka 5 beses silang babalik-balik dito sa Barrio Obrero para mahakot. Kasi meron pa kasing mga residente na hindi pa nila inilalabas yung kanilang basura. Gawa yun ang bilin ng mga barangay official. Yun naman ang bilin talaga eh. Di ba? Oo, para hindi mamaho sa labas. Kaya ngayon maghapon na to, ilalabas na ng mga residente ng Barrio Obrero ang kanilang mga basura para mahakot na ng mga basurero at luminis na itong naturang lugar. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, mga kumbatsero, mukhang lalo pang pinadali ng BDO Life ang pag-manage ng insurance policy nila. Sa BDO Life website, may customer portal po na pwede mong gamitin para i-track ang iyong policies anytime, anywhere. Hindi mo na kailangang magpunta pa sa branch. O, di ba? Astig. Maaaring itanong ninyo, paano naman yung mga gustong kumuha pa o kumuha pa lang ng insurance? Eto. Para po sa mga potential clients, meron ding get a quote feature sa website. Pwede kang gumawa ng sample computation para sa insurance plan na gusto mo. Makikita mo agad kung magkano at ano ang coverage na swak sa iyo. Di ba? Ang galing. Sobrang convenient ng BDO Life, lahat online. Lahat ay online na. Policy tracking at quote computation nandyan na. Kaya kung gusto mo ng hassle-free insurance experience, check mo na ang BDO Life website. Easy, convenient at siguradong sakto sa pangangailangan mo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:26. Tuloy ang mga pangunahing balita. Sumipa na sa 430 pesos per kilo ang presyo ng karning baboy sa mga palengke sa Metro Manila. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang pagtaas ng presyo ng baboy ay epekto ng mataas din na demand nito dahil sa holidays at bunsod na rin ang impact ng African Swine Fever o ASF. Yun talaga, yung mataas na demand talaga yan. No? Kaya nga marami ang putok-batok. Marami ang tumaas ang blood pressure. Gayunman, inaasahan na bababa na rin ang halaga nito ngayong buwan. Batay sa pinakahuling monitoring, naglalaro sa 300 hanggang 400 pesos ang kilo ng pata ng kasim, habang pork liempo belly ay nasa 350 hanggang 430 pesos. Pinag-aaralan na ng PNP Zamboanga ang posibleng promosyon ni Senior Master Sergeant Ryan Mariano
dahil sa katapangan at galing sa naipinamalas sa naging engkwentro sa Zamboanga City. Ito ay matapos mapatumba ni Mariano ang dalawang suspect na parehong wanted sa murder nang tambangan siya ng mga ito habang naka-duty sa Mount Carmel Parish Church sa Barangay Ayala. Lumabas sa investigasyon na namukhaan siya ng mga suspect bilang isang pulis kaya agad pinaputukan ng madaanan sa lugar. Pakita nyo nga ulit yung video nito, Yuel. Yung video ni Master Sergeant Ryan Batang Quiapo Mariano. Ni Master Sergeant Ryan Carlo Dalisay Mariano. Lumabas po sa investigasyon na yun nga, namukhaan ito. Bagamat nagtamo ng tama ng bala, tinamaan ho ito nung potokan kaagad nung dalawa, ay iniulat naman ng Zamboanga Police na nasa maayos ng kalagayan itong si Sergeant Mariano matapos na sumailalim sa 6 na oras na surgery. Inihahanda na ngayon ang posibleng spot promotion para sa kanya at isang medalya bilang pagsaludo sa dedikasyon nito sa trabaho. Ibang klase talaga, di ba? Baka habol mo nga, pakita natin. Ito, ayun, no? Panoorin nyo ulit, doon sa mga hindi ho nakapanood itong Mala Batang Quiapo, ayan, tumatakbo. Tumatakbo siya, habang tumatakbo, tumalikod, tsaka hinarap yung kalabang humahabol sa kanya. Ayun, naku. Ano kaya gamit nitong baril, ano? Nakita nyo yun? Ayan, nag-change mag siya. Nag-change mag at nagtago doon sa isang natirang sasakyan sa gitna ng kalsada habang nakikipagputukan. Ayun, no? Ayun, may isa pa. Samantalang yung una niyang tinamaan ay bulagta. Ano kaya? 45 kaya ang gamit nito? Oh, nakita nyo kung paano tumilapon yung tinamaan? Ang tindi. Ayun, andun lang siya sa harap ng isang sasakyan kasi may tama na rin ito Itong si Master Sergeant Ryan Mariano. Iba talaga yung forma niya sa pagputok, sa pagsagupa do sa dalawa, formang talagang ito'y nagte-training, nagpa-practice sa firing range ng practical shooting. Oo. Yung forma niya kanina, yung teka po, forma pa rin ako. Tinamaan tuloy yung mikropono. Ayan, tapos tuloy-tuloy na yung mga sasakyan habang umalis na yung sasakyan doon sa pinagtaguan niya pero tumigil sa unahan. Ayan, pero siya ay nakaluhod pa rin doon sa gitna ng kalsada. Iniiwasan ng mga sasakyan at ng mga motor. Ito kasi yung puntong natatapos na yung barilan pero dahil may tama siya, ayun, nakaupo lang siya. Nakaupong parang paluhod dun sa pedestrian lane sa gitna ng kalsada. Itong si Master Sergeant Ryan Mariano. Ayan. Baka pwedeng kuning extra ito, Yuel, sa Batang Quiapo, ano? Tawagan nga natin si Pinuno, si Senator Lito Lapid. Baka gusto nyong kuning extra sa probinsyano, sa Batang Quiapo. Itong si Master Sergeant Ryan Mariano. Ayun pag inuulit yung tinan mo, nakita mo yon yung pagtilapon nung tamaan ng bala yung kriminal, yung humahabol sa kanya, nung tamaan tumilapon pa umiktad ano kayang baril ang gamit nitong si Sergeant Mariano? Yung ganong kalakas na baril, yung titilapon ka, 45 yung ganon Laki kasi ng bala ng 45 ito. Marami dahil sa pangyayaring ito, marami lalo ang maiengganyo na mag-practice. Lalo na sa mga pulis. Ayan. Gayahin ninyo itong si Master Sergeant Ryan Mariano para hindi lang kayo tatakbo pag may nakasagupang mga kriminal. Yung mga kriminal na yan, lalo na yung mga assassin, trained yan nagpa-practice yan kaya dapat ang mga pulis natin praktisado rin. Lalo na sa firing range para nawawala rin yung pangangati ng inyong daliri sa gatilyo. Ayan Ayan. Magiging idolo ito ng mga nasa practical shooting. Lalo na yung forma niya nung
tumatakbo, moving. Tumatakbo siya. Una kasi, ando siya sa may tindahan. Tinigilan siya nung riding in tandem tsaka pinutukan. Adi naghabulan sila, takbo siya papunta sa kabilang kalsada. Habang tumatakbo siya, sabay harap. Sabay putok doon sa humahabol sa kanya. Ang galing. As tumatakbo rin yung hinahabol, yung pumuputok sa kanya, palitan sila ng putok. Ayan, tingnan niyo. Ayun, humarap. Tumatakbo yung kaputukan niya. Ayun. Tapos tumakbo. Boom! Ayun. Di ba? Bumaliktad eh. Criminal ho ito inuulit natin may standing warrant sa kasong pagpatay itong isa doon sa dalawa. Napatay ho niya yung dalawa at siya ito ang good news sa report po ng Zamboanga Police ay nasa maayos ng kalagayan si Master Sergeant Ryan Batang Quiapo Mariano. Ayan Senator Lito Lapid, baka pwede ninyong kuning extra yan dyan sa Batang Quiapo. Alas 7:34 ang ating oras. Higit sa 14,000 tauhan ng National Capital Region Police Office ang ipakakalat bilang paghahanda naman sa Feast of Jesus, sa pista ng Jesus Nazareno sa January 9, 2025. Ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberin, mula sa naturang bilang ay 12,000 ang itatalaga sa paligid ng Minor Basilica at sa National Shrine of Jesus at sa Quirino Grandstand at sa daraanan ng traslasyon. Karagdagang 2,000 naman ay ipakakalat sa mismong araw ng kapistahan, kabilang na ang mga personnel mula sa partner agencies. Samantala, una nang naglabas ng babala ang simbahan sa mga deboto na mag-ingat sa masasamang loob at mga scammers bago ang kapistahan ng Jesus Nazareno. Hindi na alarma ang Philippine Navy sa na-recover na underwater drone sa karagatan ng San Pascual, Masbate. Ayon kay Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, base sa kulay ng drone na dilaw, posibleng hindi ito mapanganib na makinarya. Kadalasan daw kasi ang matitingkad na kulay gaya ng yellow, red or orange ay ginagamit sa scientific research o kaya ay sa pangingisda upang madaling makita sa himpapawid. Kailan patuloy anyang investigasyon dito upang matiyak kung ano ang tunay na pinagagamitan nito at kung saan ito galing. Umaasa si British Ambassador to the Philippines, Laura Bufels, na mas titibay ang relasyon ng Pilipinas at ng United Kingdom. Sa video message ng ambassador sa kanyang ex-account, masaya nitong ibinahagi ang naranasang pagsalubong ng bagong taon sa Pilipinas. Ikinuwento rin ito ang magandang pagkakaibigan ng bansa at ng UK, pati na rin ang taunang UK-Philippine Strategic Dialogue. Pinuri rin ni Bufels ang anyay kahangahangang talento ng mga Pilipino at British culture sa isinasagawang UK-Philippines Friendship Day at Great British Festival. Sinariwa rin ng ambassador ang mga aktibidad sa pagitan ng Pilipinas at UK kaugnay sa ekonomiya, maritime security, kapayapaan at iba pa. There were successful trade missions from the UK on defense, healthcare, food, and renewable energy. And we were proud to welcome a number of high-level Philippines delegations to UK, covering a range of priority sectors, and including, of course, the economic briefing led by Secretary Recto. The relationship between the UK and the Philippines has never been stronger. Together, we've laid the groundwork for continued growth and success this year. Yun. Sino na nga yun? Si British Ambassador to the Philippines, Laura Bufels. Samantala, record-breaking ang bilang ng mga taong homeless o walang bahay sa Amerika. Mario Josep, Sa datos ng Department of Housing and Urban Development, umabot sa mahigit 770,000 na tao ang walang matirhan sa Amerika nitong nakalipas na 2024. Ang hirap pa naman na wala kang bahay sa ganung mga lugar na lumalamig, yung nag-zero ang temperatura. Dito sa atin okay lang wala kang bahay dito, magpahila-hilata ka lang diyan, Pero sa mga malalamig na lugar tulad ng Amerika,
Lalo na pag ganitong winter, wala kang bahay. Naku po, inang. Yung may mga bahay nga, hirap na hirap pag walang heater. Kailangan may bahay ka na, may heater ka pa. Oo. Ito, ilan daw? 770,000. Mga kano kaya ito? O baka hindi lang kano, pati mga kana. Ano? Nangangahulugan ito na 23 sa kada 10,000 tao sa Amerika ang walang matirhan. Mas mataas ng 18% kumpara noong 2023. Kabilang sa mga itinuturong dahilan ng mga homeless ay ang mataas na inflation, mataas na presyo ng bahay at renta sa Amerika. Bukod pa rito ang epekto ng mababang sahod at epekto ng systemic racism. Sa ulat ay nananatili kasi sa pinakamaraming walang matirhan sa Amerika ang mga Black African American o African na katumbas ng 32% ng populasyon ng mga homeless. Dito sa atin ang dami rin nating nakikitang homeless. Ayan, nanlilimos sa kalsada. Nakakatulog ng maayos sa bangketa, kung saan-saan. Pero pag lumalamig na ganyan, naku po, inang. Ang hirap nun. Nito lang, nakaraang biyahe ko. Alam mo, mother ko, ilan suson ang suot ko? Apat sa loob yung nasuson ang suot ko sa loob. Bukod pa yung jacket. Tapos sa pantalon, meron pang heat tech, may thermal na nasa loob, tsaka pantalon. Tapos ang medyas mo ay hindi kailangan dalawang patong. Tapos kapag mapupunta ko dun sa may snow, kailangan mo pa ibang klase ng sapatos. Dahil kung hindi, mangingiki ka sa ginaw. Ito mga walang matirhan. Kawawa namang mga kano ito, ano. Hindi lang mga kano, lalo na ang mga kana, ano. Dito naman sa atin, matapos po ang holiday season na nagkainan tayo ng mga makukolesterol, yung iba raw ay gulay naman muna. Ano ba, kumusta ba presyohan ng mga gulay ngayon? RH52, Enyel Parosa. Kami na Enyel. Year ka, Jerry, pagtapos ng kaliwat ka ng handaan kapag holidays, ang unang New Year's resolution ng marami mag-diet. Kapag diet na pinag-uusapan, number 1 dyan ang gulay, pampatanggal umay at lansa sa mga kinain nating medianoche. Naabutan natin dito sa bagsakan ng gulay sa BF City sa lungsod ng Marikina. Ngayong Friday, si Mang Ben, itong avid listener daw ng Leisure 8, si Mang Ben, sabi niya namimili raw siya ng pangsigang dahil puro tuyo yung kinain itong bagong taon. Swerte siya kasi yung mga sangkap nung sinigang hindi naman mamahalin. Pero para dun sa iba, sa halip na ma-cleanse dahil sa gulay, baka ma-high blood pa ata. Dahil sa taas ng presyo ng kamatis, carrots at patatas. Ito mga binabanggit kong gulay, sabi ng ating mga nakapanayam, wala sa average estimate na 140 pesos per kilong presyo. Bago magpasko, 200 pesos mahigit na ang halaga ngayong Enero. Sa katunayan, yung kamatis dito, bakit? 250 pesos na. Bakit naman? Napakatataas naman yan. Ayan, dahilan nila, Jerry, mula doon sa sunod-sunod na bagyo noong 2024, hindi raw nakarecover dahil hindi season. Hindi season ng kamatis, patatas at carrots. Yun tuloy ang dahilan kung bakit para doon sa mga mas mababa pang retailer, gaya ng tindahan ni Aling Nelia, abay 15 pesos na. Yung isang tingian na kamatis, sumaangal tuloy yung mga mamimili. Pakinggan natin yung ating mga nakapanayam. Kamatis, yung labuyo, mahal ngayon, kakaunti kasi ang supply natin. Tulad ng mga sili na bell, mahal ngayon pang sinigang. Pang break ng nakakasuya. Ayun nga kasi nung New Year Ay, puro disar sa baboy. Oo. Magkisigaw ko lang sa mais. Oo. Ang tinig ng ilang ating mga kababayan dito sa bagsakan ng gulay sa BF City sa lungsod ng Marikina. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa Leisure H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Susunod! Sino nga itong dating aktres kilala sa pagiging mataray
ang maaring mabilibid daw ngayon dahil sa utang. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:43. This time nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:48. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Uy! Birthday pala ni Senator Tol Tolentino. Aba, Senator Francis Tolentino, happy birthday! Ano ba ang handa natin dyan? Meron ba tayong Bawat lakad mo lang. meron ba tayong bulalo dyan? Bulalong Tagaytay? Ba't ba iba ang lasa mother ng karne doon, ng baka? Ano? Iba yung bulalo dyan. Yung karne ng baka. Dahil ba sa yon? Dahil ba sa kinakaing damo? Iba ba yung damo dyan sa gawin na yan ng Tagaytay at Cavite area? Senator Tol Tolentino, happy birthday. Si Uncle Sam, birthday din. Lakay. Tingnan mo nga naman yan, oh. Uncle Sam, Ombudsman Sam Martires. Anong sabi ni Yuel? Magre-retiro na? Kabata-bata pa ni Uncle Sam, Kabata-bata pa, magre-retiro na. Uncle Sam, happy birthday. Ka Jerry Labasan, tsaka si Kabeth, happy New Year. Sabi niya, yung pala daw British Ambassador to the Philippines ngayon, yung dating singer. Hindi ho ito. Ang Philippine Ambassador Lorray to the Philippines, British Ambassador Lorray Bufils. Ewan ko kung tama ang pronounce ko dito. Yung binabanggit mo ka, Jerry singer, si Angela Bofils yun. Si Angela Bofil. Ayan, American singer-songwriter. Aya Jerome Tang, magandang morning. Eto na, sino ba itong mataray na actress na ito? Itong actress na ito na kilalang mataray. Pero ngayon ay may kaso at baka mabilibid. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Sama ka, Lakay. Grabe, ka Jerry and Katuning. Dahil na imbierna na nga ang isang businessman, siya, na kung saan ay hindi nga sa binabayaran ng utang ng naturang mataray na actress. Aba, matagal na raw niya itong sinisingil-singil, pero dead ma lang ang nasabing super taray na actress, kaya nagsampa na siya ng kaso. Magkano raw ba yung utang? Milyon eh. Tapos ang nakakaloka sa super mega nakakabaliw, aba, sabi ng mataray na businessman na ito, na yung mga alahas daw na pinagsusuot ng natural actress na ito, kadalasan ay hiram lang. Oo. Talaga? Oo. Aba, dapat nga sana ay kakausapin natin itong mataray and baka tarayan ka lang yan. Kaya lang, naisampa niya na sa kaso, kaya hindi na raw siya pwedeng humarap pa sa telebisyon. Kaya antabayanan, abangan, dahil puputok itong kwento na ito na kung saan ay tiyak na magwawala ang isang mataray na actress dahil kinasuhan siya ng tapa. Kilala rin ba yung negosyanteng nagkaso? Kilala sa showbiz to. Kilala sa showbiz. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Nagpapaalala si Kuyang Elmer ngo. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Ay, Kuyang Romel Sitin, Happy New Year. Happy New Year sa inyo, sa Sitin family. Andyan ba kayo sa ASEA?
Hindi ba maginaw habang nagsuswimming ngayon dyan sa ASEA, dyan sa Subic? Ayan, ha? Kuyang Rommel, plano nyo bang bumili ng bagong sasakyan? I-level up ang inyong driving experience sa bagong launch na 2025 Tigo 2 Pro ng Cherry Auto Philippines. Ang new 2025 Tigo 2 Pro ay crossover SUV na may stylish design at advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Ang new Tigo 2 Pro ay mayroong 1.5 dual overhead cam engine na maaaring i-pair sa 5-speed manual o sa 9-speed CVT at may dalawang driving modes, sport mode para sa mas malakas na engine response at eco mode para sa mas tipid na drive. Ang new Tigo 2 Pro crossover SUV ay meron ding 10.25 inches na infotainment, wireless Apple CarPlay at Android Auto, HD reverse camera na mayroong dynamic auxiliary lines at cruise control. Mula sa halagang 708,000 pesos for cash purchase, magkakaroon ka na ng brand new Tigo 2 Pro crossover SUV manual transmission. Bukod sa napakagandang features at performance ay may warranty package nito na tiyak na magbibigay ng worry-free ownership, 5-year bumper-to-bumper o 150,000 kilometers na warranty, alinman doon ang mauna, free 3-year roadside assistance at free PMS for 1 year ang kasama sa warranty package. Ayan. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive na ang new 2025 Tigo 2 Pro crossover SUV. $7:54 ang ating oras. Parang het, take it away. Number 1. Bayan, Katunying, Jerry, Dos. Kabilis ng oras, ano? Talaga naman, kahit na ganitong tayo'y nasa pangatlong araw pa lang ng 2025. Pero meron ho palang tatlo nang namatay. Tapos meron pang 2 missing dahil sa mga pag-ulan-ulan. Itong mga pag-ulan-ulan na nararanasan ngayon. Sa ilang bahagi ng ating bansa, dala po ng shear line. Ito yung pagsasalubong ng amihan at pagkakaroon ng intertropical convergence zone. Tsaka ng easterlies. Yun, pagsasalubong ng mga hangin-hangin na yan, ay nagdudulot po ng mga pag-ulan-ulan. Meron ho palang mga malalakas na pag-ulan na naranasan sa Davao, sa Region 2, meron din Region 11 at Region 12, pati ang Mimaropa. Kaya meron ho 3 iniulat ng namatay at meron pang 2 nawawala. Kaya ingat-ingat tayo mga kababayan, pati yung mga magsisibiyahe ngayong weekend. Mag-ingat sa inyong paglalakbay at doon naman sa mga magbabalak maglakbay abroad. Yung mga gustong pumunta sa mas malalamig na lugar sa paligid ng Pilipinas tulad ng Hong Kong, Taiwan at China. Tingnan nyo muna yung development dyan sa China. Doon sa mga report nung lumalabas ngayon tungkol sa bagong epidemic. Doon sa bagong epidemic daw po dyan sa China, itong MPV. Tama ba ako ron? HMPV, Human Metapneumovirus. Na lumalaganap daw ho ngayon dyan sa China. Meron na rin daw ilang kaso sa Hong Kong na meron ng kung ilang libo ang namatay at katakot-takot ang na-ospital. Tayo natin ang mga report mula sa World Health Organization tungkol dyan. Pero ganun pa man, Happy weekend! Happy New Year! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!